So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, panibago na namang topic, panibago na namang usapin na tungkol sa pagmamanok ang ating pag-uusapan. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga videos ko o sa mga baguhan pa po na nababago pong napasyal dito sa ating channel. So ako po si Linyada ng Mamay at ako po ay nag-a-uploads ng mga tips ng mga paraan kung paano natin papalaki at aalagaan ng maayos ang ating mga alaga. So bawat impormasyon, bawat detalye, akin po yung pinag-aaralan at tinitingnan ko kung talagang ito ay makakatulong sa ating mga alaga para ma-share ko po sa inyo ng maayos. Okay? Kung kayo po ay may pagkakataon na isipin na ika nga ay na mas palalimin pa ang bawat mga sinasabi ko dito, mas maganda po mga kamamay, mga kamanok. Gusto ko po kasi na talagang inyo pong pakaisipin, inyo pong i-apply sa inyong mga alaga, if makakatulong, i-adapt nyo po. Okay? So, syempre mga kamanok, may gusto lang akong i-share sa inyong topic ngayon, okay, na which is yun ay galing sa akin. At syempre, sasagot ulit tayo sa ilang mga katanungan ng ating mga kamanok na nagko-comment sa ating mga videos. Okay? So, bago ko po sagutin yung inyong mga katanungan, gusto ko munang i-share sa inyo ang isang tips na to. Alam ko maliit lang to pero malaki yung maaaring itong may tulong sa inyong mga alaga. So, kasi meron akong nabasa, medyo matagal na to, naalala ko lang kanina. May nagtanong sa akin dati, kamanok, sa palagay mo, o kung ikaw tatanungin ko, ano ang pinakamahalagang workout and exercises na maaari nating maibigay sa ating mga alaga? Okay? So, napakagandang katanungan. Actually, lahat naman maayos. Lahat naman ng workout, exercises, nakakatulong at nagiging maayos sa ating mga alaga. Pero may isa po talagang workout and exercises na talagang hindi maaaring mawala. Okay? Na maaaring ibigay natin sa ating mga alaga. Ano nga ba yon mga kamanok? So, yun pong tinatawag na scratching. Pag sinabing scratching, hinahayaan po natin ang ating mga alaga na magkaskas. Okay? Alam ko, karamihan sa atin, lalo na yung medyo matatagal na sa pagmamanok, alam nyo na po ito. Yung pong pagkakaykay ng ating mga alaga sa loob ng isang box na mayroong po pwedeng dahon ng mais. Yan yung kalimitan o karaniwang ating ginagamit sa pagbibigay ng workout and exercises. Yung tuyong balat ng mais po pwede ring sariwa. Kung masyadong mataba o masyadong matubig ang katawan, kailangan natin ng konting bigat doon sa kanilang flooring. Okay? Para pag sila ay nag-scratching, medyo may hassle lang konti, medyo may stress para mas mabilis po ang pagda-dry out ng ating mga alaga. So, kamamay, kamanok, bakit mo nga nasabi na yun ang pinakamahalagang exercise na maaari nating maibigay sa ating mga alaga at para mas maging healthy sila? Alam niyo po mga kamanok, alam niyo naman po ang ating mga alaga, alam niyo naman po puputahan ng mga yan. So, kailangan po mas ma-develop po natin yung leg muscle ng ating mga alaga. Yan po yung pinakauna. Hindi mo po pwedeng mas bigyan natin ng pansin yung kanilang mga wing muscle eh. Okay? Mas kailangan nila is yung ma-develop yung leg muscle nila. Sapagkat yan palagi ang ginagamit ng ating mga manok sa mga activities, workout and exercises. Alam niyo na yon. Okay, yan yung unang kanilang ini-apply. Kaya kailangan nating mas ma-develop yung kanilang leg muscle at nakukuha nila yon sa pamamagitan ng pag-workout, pag-scratching. Makakatulong yun sa kanilang katawan para mas maging healthy, malusog, masigla sila. Ito mga kamanok, minsan ko lang ito sasabihin sa inyo, no? Ang inyong mga alaga, once na inyo pong inilagay sa isang scratch pen, tapos pag nilagay nyo doon, basta lang nakatingin na ganyan. Mga kamanok, kailangan nyo po diyang bigyan ng pansin. Hindi po pwede na kapag ang manok ninyo ay inilapag ninyo doon sa scratch box, sabihin na natin empty siya, wala siyang kinakain or gutom siya. Kailangan automatic paglagay mo dyan, mag-workout ka agad, mag-exercise ka agad. Pero kung ang manok mo, once na mailagay mo dyan, nakatingin lang sa yung ganyan, wala siyang ginagawa, may problema yung manok. Naniniwala ka?
Gusto mong ipaliwanag ko sa iyo? Sige, paliliwanag ko. Pag ang manok mo ay tamad, ayaw magkaskas, ayaw mag-workout, ibig sabihin, yung kanyang appetite, wala. Ibig sabihin, yung kanyang appetite, masyadong mababa. Kailangan mga kamanok, ang appetite ng isang manok ay mataas once na yan ay empty. Okay? Pag inilagay mo yan sa TP, kahit sa TP or kahit sa damuhan, automatic maghahanap yan ng pagkain. Pero kung hindi siya maghahanap ng pagkain, may problema sa alaga mo, which is possible, hindi ganun kaganda ang panunaw, or else baka may sakit yan. At kapag ganun mga kamamay, mga kamanok, ang isang manok ay hindi maayos na dalhin sa kung saan nyo man dadalhin, kung kayo may pupuntahan, para sa akin, hindi nyo kailangang isama yon. Anong dapat gawin mga kamanok? Lagi kong sasabihin sa inyo, i-priming nyo muna ang alaga nyo. Purgahin, para sa ganon, ma-reset ang sistema ng manok. Okay? Then, wag masyadong sobrang dami ng pagkain. Kailangan na ma-monitor nyo ang pagkain. Sa unang mga araw, kailangan between 30, 35 hanggang 40 kung malaki talaga yung manok. Doon lang, wag nang sosobra. Kung kaya nyong mag 1 day, 1 eat, gawin nyo po mga kamanok. Para po sa ganun, mas magandang panunaw ng manok, mas magandang appetite ng manok. Para pag yung manok, nilagay nyo po doon si scratch box. Ora mismo kahit wala kang ibinibigay na pagkain, magwo-workout yan. Dahil bakit? Nandoon ang source na merong balat ng mais, hahanapin niya ang pagkain. Iisipin niya na may pagkain dito, nagugutom ako, kailangan ko maghanap. Kaya kikilos, magwo-workout, gagalaw yung manok doon. At ang isang manok na ganon, na talagang pag binaba mo doon, sa ibabaw ng tuyong balat ng mais, makikita mo, masipag mag-workout, sila yung matataas ang potensyal na magtagumpay. Tatandaan nyo yun mga kamanok. Simpleng tips lang yan, pero napakalaki po ng maitutulong yan sa inyong mga alaga. Kaya ang inyong mga alaga, kung inyo po yung ilalagay, sinabi ko nga po sa scratch box, at hindi gumagalaw, hindi nagwo-workout, hindi sila lulusog. Para sa akin, hindi sila yung mga manok na hinahanap ninyo. Pero yung mga manok na once na ibinaba mo dyan, nagwo-workout na kaagad, lalo na kapag pinitikan mo ng ilang mais, ang gigilas, ang sisipag, malaki yung chance mga kamanok na mas magiging healthy sila at mas mga magtatagumpay. And take note of this mga kamanok. Diyan sa inyong scratch box, o kung ang ginagamit nyo is, sabihin na natin 4x4, o yung pang limber nyo, mas maganda yung pinaka-flooring nila madulas. Okay, bago nyo po lagyan dyan ng balat ng mais, make sure na madulas o kaya naman is flat. Pwedeng magsahig kayo dyan ng plywood, pwedeng lawanet, pwedeng carpet, basta madulas. Basta walang sasabitan yung kanilang kuko pag sila ay nag-workout. Kamanok, bakit ganon? Anong sinasabi mo? Ano bang dahilan? Bakit kailangan makinis pa yung flooring nila bago ko lagyan ng Pwede naman siguro sa lupa na lang. Actually, hindi ko advisable sa lupa eh. Kapag kayo po ay may pupuntahan at talagang inyong mga alaga gusto niyo mag-workout, lagyan niyo po ng sahig. Okay, lagyan niyo muna ng karton. Hindi pwedeng karton kasi ang karton nag-a-adjust. Plywood. Para sa ganun mga kamanok, pag nilagay niyo dyan ng balat ng mais, once na mag-scratch yan, extended yung paa. Hindi sumasabit. Kasi pag sumasabit yan, pag nag-i-scratch yan, nag-workout, sumasabit, hindi na-extend yung kanilang ligament, yung kanilang siko. Okay, na-stack up. Pero kung madulas yan, or walang sasabitan yung kanilang mga kuko pag nag-workout sila, extended ang paa. Sabi ko nga sa inyo mga kamanok, extended ang paa, mas maganda sa ating mga alaga. Okay? Alam niyo naman siguro yun, common sense na mga kamanok. Pag extended ang paa, maganda ang workout. Compared doon sa hindi extended. Pag nag-workout na ganyan, sumasabit, hindi na-extend yung paa. Okay? Hindi na workout, hindi na sasanay. Kaya sinasabi ko, mas maganda po na mayroong flooring sa ilalim. Kaya kailangan hindi na nanabit yung kanilang mga kuko. Kung maaari, huwag sanang lupa kasi pag lupa sumasabit yung kuko eh. Mas maganda kung lawanet o kaya naman ay plywood, mas maganda yan.
Okay? Simple lang yung tips na yan pero napakalaki ng tulong yan pagdating sa inyong mga alaga. Makikita nyo, pagdating sa inyong mga pupuntahan, ang mga leg muscle ng inyong mga alaga, mga unat na unat. Dahil nga po maganda ang pagkaka-workout ninyo, healthy sila, extended na extended yung kanilang mga binte. So yun lang mga kamanok. Hindi ko na nasagot yung ibang katanungan dahil sa haba ng topic natin. So hopefully makatulong yung simpleng tips na to. Pakaisipin nyo, sigurado ako makakatulong ito sa inyong mga alaga para mas maging healthy, mas maging maayos, at mas maging masisigla sila. So yun lang mga kamanok, kung gusto niyo pa ng ganito klase ng mga tips tungkol sa pagmamanok, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at syempre mag-like sa video ito. Kung magko-comment ka, mas maganda. So paano? Muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.